Magandang gabi po sa inyo, sir. Pakitago niyo na lang po sana ang aking pangalan. Ibabahagi ko lang po sana yung karanasan namin ng asawa ko na itago na lang natin sa pangalang Alex. Sana po ay mabasa ninyo. Maraming salamat po. Nangyari po ito nung magkasintahan pa lang po kami ng mister ko. Medyo matagal na po ito. Pero tandang-tanda ko pa din ang pangyayari nung gabi na yun. Nagkakilala kami ni Alex sa trabaho. Nanligaw siya sa akin. Naging textmate kami hanggang sa napasagot niya ako. Hindi pa uso ang gadget nun. Wala pang Facebook at TikTok. Friendster pa lang ang sikat nun. Hindi ko makakalimutan. February 14, 2007. Valentine's Day. Kaya naman hindi namin pwedeng palampasin ni Alex ang pagkakataon na ipagdiwang ang araw ng mga puso. Kaya kahit pagod sa trabaho, pinilit pa din namin lumabas at mag-date. Pag-out namin sa trabaho, dumiretso agad kami sa isang kainan para kumain muna at para handa na rin sa umaatikabong bakbakan mamayang gabi. Excited kami parehas nun kasi matagal-tagal na din nung huli namin gawin yun. Pagtapos namin kumain, agad naman kami humanap ng hotel. Marami kaming nadaanan, kaso fully book lahat. Dahil nga araw ng mga puso nun, kaya madami talagang magjowa sa mga hotel. Marami kaming pinagtanungan kaso puno lahat. May mga room naman na available. Ang problema lang ay masyadong mahal para sa amin. 3 hours lang naman ang balak namin bunuin. Naghanap pa kami sa iba. Naglakad-lakad pa kami ni Alex. Hanggang sa dinala kami ng mga paa namin sa isang motel na hindi ko tanda kung anong pangalan. Medyo luma na yung building. 4 na palapag yun. Maayos naman at mukhang tinatao din. Kaya hindi na kami nag-expect na may bakante pa doon. Pero nagtry pa din kami magtanong kung may available ba na room. Pagpasok namin sa loob, binati agad kami ng mga staff ng motel na yun. Mabait naman at magalang sila. Tapos parang tuwang-tuwa sila na may customer. Tinanong ni Alex kung may bakante ba na room, kahit yung regular lang, para masimulan na namin yung nauudlot naming bakbakan. Sabi ng babae sa reception, may isang room daw na available. Natuwa naman kami ni Alex nang marinig yun, dahil parang 1 oras na din ang ginugol namin sa paghahanap. Binook namin yung room na yun na nasa 3rd floor ng motel. Kinuha ni Alex yung susi sa reception. Tapos ngumiti siya sa akin na para bang sinasabing sa wakas matutuloy na din. Pagdating namin sa kwarto, nakita kong malinis naman yun. Excited kaming pumasok ni Alex dun. Sabi ni Alex, bibili lang muna daw siya ng beer sa labas para daw mas lalong uminit yung bakbakan namin. Tumawa na lang ako sa sinabi niyang yun. Sinabi niya na maligo na daw ako at susunod na lang siya pagbalik niya. Sumang-ayon naman ako sa kanya at agad na pumasok sa CR. Habang naliligo ako, narinig ko na bumukas yung pinto. Naisip ko na baka nakabalik na si Alex. Maya-maya lang, narinig ko na nag-ring yung telepono sa kwarto. Since akala ko na nandun na si Alex, hinayaan ko lang na tumunog yun at hinintay na sagutin niya. Pero ilang segundo na ang nakakalipas, tumutunog pa din yung telepono. Nagtaka na ako kaya binuksan ko ng kaunti yung pinto ng CR at sinilip yung kwarto mula doon. Lalong nadagdagan yung pagtataka ko kasi wala akong nakitang Alex na akala ko ay nakabalik na. Noong mga oras na yun, wala pa naman akong nararamdamang takot. Lumabas ako ng CR para sagutin yung telepono na kanina pa tumutunog. Pagsagot ko, narinig ko yung receptionist na nagsalita at tinatanong kung may kailangan ba daw kami. Sabi ko wala naman. Kahit takang-taka sa mga nangyayari, hinayaan ko na lang dahil mas iniisip ko yung gagawin namin ni Alex nung gabi na yun. Ilang minuto ang lumipas. Dumating na si Alex. Dala-dala yung beer na binili niya. Hindi pa ako tapos maligo nun. Kaya tinuloy ko yun kasama si Alex.
Sinimulan namin yung lampungan sa CR. Habang ginagawa namin yon sa shower, nagulat na lang kami bigla nang marinig namin na mag-ring ulit yung telepono sa kwarto. Pero dahil nasa kalagitnaan ng mainit na bakbakan, hindi na namin yun pinansin ni Alex at patuloy na naglampungan. Hinayaan na lang namin mag-ring yung telepono hanggang sa biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Napahinto kami ni Alex sa ginagawa. Nagtapis siya at tumungo sa pinto para tignan kung sino yung kumakatok. Pagbalik ni Alex, tinanong ko kung sino yun. Sinabi niya na staff lang ng motel. Tinatanong lang kung may kailangan ba daw kami. Nagdududa na ako ng mga oras na yun. Kasi kanina pa kami tinatanong kung may kailangan kami. Pero hindi na ako nag-isip masyado. Sinawalang bahala ko na lang yun. At tinuloy ang pakikipagbakbakan kay Alex. Ilang sandali lang ang lumipas. Napahinto na naman kami sa ginagawa. Dahil may narinig ulit kaming kumatok. Pero sa pagkakataong to, hindi na sa pinto ng kwarto galing yung katok, kundi sa pinto mismo ng CR. Natakot kami parehas sa narinig. Kasi sino naman ang kakatok doon? Sinigurado naman ni Alex na nailak niya yung pinto ng kwarto at walang makakapasok mula roon. Nagtapis kami ng tuwalya at binuksan ni Alex yung pinto. Pero wala akong nakita mula doon. Nagulat na lang ako nang ayain ako ni Alex na umalis na. Nagmamadali siyang nagbihis at parang namumutla yung mukha niya. Dahil medyo natatakot na din ako sa mga kaganapan, hindi na ako nagtanong kay Alex at sumang-ayon na lang ako sa gusto niya. Hinatid ako ni Alex sa bahay namin. Noong gabi na yun magkausap kami sa text at sinabi niya na nabitin nga siya kanina sa bakbakan. Sinabi ko na ako din. Pero yung sunod na sinabi niya, ang talaga namang nagpatayo sa balahibo ko sa takot. Sinabi niya na mabuti na lang at umalis na kami doon. Dahil pagbukas niya daw kanina sa pinto ng CR, nakita niya daw na may isang babae na nakatayo doon. Nanlilisik ang mga mata at galit na nakatingin sa kanya. Grabe na lang yung takot ko nung mabasa ko yun. Hindi ko na inalam kung anong history meron yung motel na yun. Naisip ko lang na siya siguro yung tumatawag sa reception kanina. Siguro gusto niya na hadlangan yung ginagawa namin. Baka siguro galit siya sa mga lalaki. Pero iba naman si Alex na asawa ko na ngayon sa mga lalaki na nanakit ng damdamin ng babae. Dahil sa naranasan namin na yun, ay kahit kailan hindi na kami nagstay pa sa mga motel. Lalo na pag Valentine's Day.